Sumuko sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga driver na idinawit si Senator Bong Revilla sa paglabag sa EDSA Bus Lane Ordinance nitong Huwebes ng hapon. Inamin nila na hindi nila sakay si Revilla at hindi ang senador ang may-ari ng sasakyan. Inamin din ng mga enforcer na sumita sa kanila na hindi talaga nila nakita si Revilla at umasa lang sa sinabi ng mga driver. Pinatawan naman ang mga ito ng 5,000 pesos na multa dahil sa paglabag sa Bus Lane Ordinance. Ire-report po natin yan kay Senator Revilla para po malaman niya na itong taong ito ang gumamit ng pangalan mo. At siya na po yung bahala kung ano po magiging action niya regarding this name dropping po. Ipapadala naman ang kanilang pangalan kay Revilla at ang senador na umano ang bahala kung sasampahan niya ng reklamo ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Revilla na pinag-iisipan na nila ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nagpapanggap na siya. Kasunod naman ng nasabing insidente, sinuspinde ng MMDA si Special Operations Head Bong Nibriha. Pagbibigay diin ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na isa sa mga violation ni Nibriha ay ang pagpapalusot ng sasakyang may sakay na VIP na hindi naman aniya pulisiya ng ahensya. Ilan rin sa violation ni Nibriha ay ang paglabag sa data privacy dahil sa pagpapalabas ng mga pangalan ng kanilang nahuli at hindi pagbeberipika sa mga impormasyon. Wala naman po tayong definite na policy na nagsasabi na pag may sakay na VIP ay kailangan palagpasin. Consistent naman po tayo sa ating pronouncements at sa ating implementasyon, supposedly, na outside noong listahan ng DOTR, wala pong other exception, whether or not nakasakay yung VIP. Nilinaw ni Artes na ang pagsuspindi kay Nibriha ay hindi dahil sa banta na ipaparicall ang budget ng MMDA. Ahensya ay isang institusyon, meron kaming matatag na organisasyon, at yan pong organisasyon na yan goes beyond a specific personality. I can assure the public na ang trabaho po ng MMDA ay hindi mapipilay, hindi mababago dahil lamang po sa pagkakasuspinde ni Colonel Nibriha. Sumuko sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga driver na idinawit si Senator Bong Revilla sa paglabag sa EDSA Bus Lane Ordinance nitong Huwebes ng hapon. Inamin nila na hindi nila sakay si Revilla at hindi ang senador ang may-ari ng sasakyan. Inamin din ng mga enforcer na sumita sa kanila na hindi talaga nila nakita si Revilla at umasa lang sa sinabi ng mga driver. Pinatawan naman ang mga ito ng 5,000 pesos na multa dahil sa paglabag sa Bus Lane Ordinance. Ipapadala naman ang kanilang pangalan kay Revilla at ang senador na umano ang bahala kung sasampahan niya ng reklamo ang mga ito. Ire-report po natin yan kay Senator Revilla para po malaman niya na itong taong ito ang gumamit ng pangalan mo. At siya na po yung bahala kung ano po magiging action niya regarding this name dropping po. Sa isang pahayag, sinabi ni Revilla na pinag-iisipan na nila ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nagpapanggap na siya. Kasunod naman ng nasabing insidente, sinuspinde ng MMDA si Special Operations Head Bong Nibriha. Pagbibigay diin ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na isa sa mga violation ni Nibriha ay ang pagpapalusot ng sasakyang may sakay na VIP na hindi naman aniya pulisiya ng ahensya. Wala naman po tayong definite na policy na nagsasabi na pag may sakay na VIP ay kailangan palagpasin. Consistent naman po tayo sa ating pronouncements at sa ating implementasyon, supposedly, na outside noong listahan ng DOTR, wala pong other exception, whether or not nakasakay yung VIP. Ilan rin sa violation ni Nibriha ay ang paglabag sa data privacy dahil sa pagpapalabas ng mga pangalan ng kanilang nahuli at hindi pagbeberipika sa mga impormasyon. Nilinaw ni Artes na ang pagsuspindi kay Nibriha ay hindi dahil sa banta na ipaparicall ang budget ng MMDA. Tiniyak naman ni Artes na hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon dahil lamang sa pagkasuspindi kay Nibriha. Amin pong ahensya ay isang institusyon, meron kaming matatag na organisasyon, at yan pong organisasyon na yan goes beyond a specific personality.
I can assure the public na ang trabaho po ng MMDA ay hindi mapipilay, hindi mababago dahil lamang po sa pagkakasuspinde ni Colonel Librega. Samantala, bawal nang dumaan ang mga marked government vehicles sa EDSA bus lane. Batay yan sa inilabas na guidelines ng Transportation Department. Tanging papayagan lamang dumaan sa bus lane ay mga EDSA carousel buses, service vehicles na kaugnay sa busway construction, mga naka-duty na mga ambulansya, fire truck at PNP vehicles. Sa bagong guidelines, pwede na ring dumaan ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Pero bawal ang mga senador, kongresista at mga cabinet secretaries dahil wala sila sa nasabing listahan. Ina-announce ko po doon po sa aming mga kasamahan sa pamahalaan, hindi na po pwede ang clearly marked government vehicles sa bus carousel. Pero starting Monday, i-enforce na po natin na bawal na din po ang clearly marked government vehicles sa exclusive bus lane po natin.